Mga kapatid, meron akong isang kwento sa inyo. Ito ay tunay na kwento at ito'y nangyari noong January 15, 2009. Ito'y nangyari doon sa LaGuardia Airport ng New York. Merong isang eroplano, US Airways Flight 1549, na minaneho ni Captain Chesley Sullenberger o si Captain Sally. Noong araw na yon ay ito'y isang mayelo na panahon, yamang ito ay winter time. Noong nag-take off yung kanyang eroplano na Airbus A320 at mga bandang alauna ng hapon ay after 1 minute ng paglipad nito sa altitude na alas 3:27 pala ng hapon, sa altitude na 2,800 feet ay nasalubong ng eroplano ni Captain Sally ang isang grupo ng mga gansa na kung tawagin ay wild geese. Nahigop ng kanyang dalawang makina yung mga gansang ito at namatay ang makina ng eroplano. In 1 minute, bumulusok yung kanyang eroplano ng 1,200 feet in 1 minute. Kaya nung panahon na yon ay nandoon na lang sila sa 1,600 feet na altitude. Ayon sa pagtansya ni Captain Sally, ay meron na lang 5 minuto na imaniobra yung kanyang eroplano na mailanding ito ng ligtas. Ang tawag doon sa aksidente ito, mga kapatid, ay bird strike. Kung tayo si Captain Sally, mga kapatid, ano kaya ang ating reaction? Pipikit na lang ba tayo ng mata natin at sabihin na bahala na? O kaya baka mag-anunsyo na tayo sa mga pasahero na sabi natin, ladies and gentlemen, you only have 5 minutes to say your last prayer. Tunay na sa isang ganong sitwasyon, sa isang ganong krisis na sitwasyon, ang isang tao, karaniwang tao, ay mawala ng katinuan sa pag-iisip. Tayo ngayon ay nabubuhay ng panahon na tulad ng naranasan ni Captain Sally. Ang sanlibutan natin ay dumanas din ng bird strike. Maraming mga problema ang nagbibigay ng kabalisahan sa buhay. Nandiyan yung problema sa droga, problema sa patayan, diba? Terorismo. Nandiyan din yung problema sa digmaan, nandiyan din yung problema sa mga nakakabahalang mga sakit. Na dahil dito, ang mga tao ay parang naging paranoid. Yung bagong sakit ngayon, na dahil dito takot magbiyahe ang mga tao sa ilang mga bansa, yung sakit na Zika virus. Meron na rin dito sa Pilipinas. Yung mga bata, pag pinanganak, maliliit ang kanilang mga ulo. Tinatawag na microcephaly. Kaya, gaya dito mga kapatid, anong gagawin natin? Ano ang payo sa atin ng Biblia? Tingnan natin ang payo dito sa Tito, Kabanata 2, talatang 12. Na kapag tayo napapaharap sa mga matitinding mga problema, paano tayo dapat tutugon? Tingnan natin dito sa talatang 12, 2:12, nang sabi, na tinuturuan tayo na itakwil ang pagkadi makadiyos at makasanlibutang mga pagnanasa at mamuhay ng ano? Nataglay ang katinuan ng pag-iisip, yan, at katwiran at makadiyos na debosyon sa gitna ng kasalukuyang sistemang ito ng mga bagay. So yun ang kailangan natin ngayon, mga kapatid, ano?
katinuan ng pag-iisip. Ngayon ang tanong, ano ba itong katinuan sa pag-iisip o soundness of mind? Bueno, ang soundness of mind, ito ay kabaliktaran noong di matino ang pag-iisip. At isa pa, pag sinabi mong ikaw ay may matinong pag-iisip, ikaw ay matatag ang iyong pag-iisip. Stable. Ngayon, ano matutunan natin kay Captain Sally, mga kapatid? Ayon sa kanya, noong panahon ng pabagsak na yung kanyang eroplano, naalala niya yung kanyang 3 rules of survival. 3 rules of survival. Ano itong 3 rules of survival? Yung rule number 1, sabi niya, stay focused. Stay focused. Sabi niya, nung panahon na yun, meron 3 realidad na hindi na niya pwedeng baguhin. Ano itong 3 realidad na ito? Una, sabi niya, his 2 engines are already dead. Hindi mo na kayang kumpunihin yon. So, ibig sabihin, forget about the engines. Ikalawa, he had 150 passengers and 5 crew members whose lives depended on him. So, nakasalalay sa kanyang buhay yun, 100 na 50 pasahero at yung 5 crew member. Ikatlo na realidad, sabi niya, a ground landing was no longer possible. Hindi na niya pwedeng imaniobra yung kanyang eroplano pabalik doon sa LaGuardia Airport. So, inalis na niya yung mga ganung bagay, yung 3 bagay na hindi na pwedeng baguhin na. Nandun na siya sa ganung sitwasyon. Kaya, anong sabi niya? Ito kailangan kong gawin. Meron 3 bagay na pinapakita na focus siya. Ano yun? Sabi niya, I needed to touch down. Nakita pa sa mga kapatid. Pwede na pala niyang paglandingan ay yung mayelo na Hudson River. Doon lang siya pwedeng maglanding. Kasi medyo sabi niya, matigas-tigas, makapal-kapal yung yelo, baka kayang i-absorb yung paglanding ng kanyang eroplano. Kaya dahil dito, sabi niya, meron siyang 3 bagay o 4 na bagay na dapat gawin. Una, sabi niya, I need to touch down with my wings exactly level. Kailangan hindi ganyan sa kaliwa o sa kanan kasi baka pag landing, sisame lang yung eroplano. Patay sila lahat. So, wings exactly level. Kalawa, I need to touch down with the nose slightly up. Dapat nakaangat konti yung muso ng kanyang eroplano. At sabi niya, I need to touch down at a descent rate that was survivable. Yun pala ang purpose ng pagtaas ng muso. Kasi kung nakaganon ang muso ng eroplano, bubulusok yun, di ba? Mapabilis. Kung nakaangat naman masyado, baka bigla itong babagsak parang bato. Kaya dapat tama lang yung bilis ng pagbaba ng eroplano. At sabi niya, I need to make all these things happen simultaneously. So kailangan wings exactly level, nose slightly up, di ba? At tama lang yung descent rate. Yun yung kanyang una. Rule number 1, ano yun? Stay focused. Ikalawa, importante, sabi niya, stay calm. Kailangan hindi ka dinervyusin habang ginagawa mo yun. At yung pangatlo, pinakamahalaga, stay alive. Mahirap po ikaw yung unang atakihin ng puso, patay lahat. Diba? Kaya, stay alive. So, yun ang rules of survival ni Captain Sally. Ngayon, bilang mga lingkod ng Diyos na Jehovah, kailangan natin yon. At kailangan din natin ang yung pagiging kabisado natin, yung kalooban ng Diyos.
So napakahalaga sa atin na alamin kung ano yung mga kalooban ng Diyos, kasi kailangan natin yan kung gusto natin magkaroon ng katinuan ng pag-iisip. Ikalawa, kailangan natin natanggapin yung mga simulain, yung mga kautusan ng Diyos bilang totoo. Hindi tayo dapat magdududa nito. Tulad ni Captain Sally, mga kapatid, bago siya magpalipad ng eroplano, meron siyang binabasa. Ano yung binabasa niya? Yung flight manual. Di ba? Para sa isang piloto, yung flight manual niya, yun ang pinaka-Biblia niya. Kung wala siya noon, hindi niya alam paano gamitin yung kanyang eroplano. Tayo, meron din tayong flight manual. So, ang tingin natin dito, dapat lahat ng nilalaman dito, mapagkatiwalaan at totoo. Okay. Ngayon, anong sunod? Kailangan na sundin natin yung flight manual, yung instruction sa buhay na nilalaman na life manual natin. So, napakahalaga, mga kapatid, na hindi lang basta tayo naniniwala, kundi susundin natin. Kasi para tayo magkaroon ng katinuan sa pag-iisip. At dapat na maging balanse tayo sa ating buhay. So, yun ang mga dapat natin gawin kung gusto natin na magkaroon ng katinuan sa pag-iisip. Ngayon, dito sa pag-aaral natin ito, mga kapatid, gayahin natin yung isang general. No? Paano ba niya binabasa ang Biblia? Tingnan natin dito sa Josue 1:8. Tingnan natin kung anong sabi ng general na si Josue. Josue 1:8, ang sabi niya dito, ang aklat na ito ng kautusan ay, anong sabi niya? Ay huwag maghihiwalay sa iyong bibig. So dapat yun ang palagi mo lalabas sa bibig mo, no? Tungkol sa payo ng Diyos, at babasahin mo ito ng pabulong araw at gabi. So ibig sabihin, para makabisado mo ang Biblia, kalooban ng Diyos, kailan mo ito babasahin? Hindi once a month, kundi ang sabi ito, araw at gabi. So, regular, araw-araw, babasahin natin. Bakit? Upang maingatan mong gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Ayun, para masunod natin. Sapagkat, sa gayon ay gagawin mong matagumpay ang iyong lakad, at sa gayon ay kikilos ka ng may karunungan. So, yun ang gagawin natin, mga kapatid, para magkaroon tayo ng katinuan sa pag-iisip. Ngayon, paano natin maikakapit yung mga simulain sa Biblia doon sa sitwasyon na napapangarap sa atin? Di ba? Minsan ganun yan no? May isang sitwasyon na mabigat, kailangan natin desisyonan. Paano makakatulong ang Biblia? Ito gagawin natin, Kapag tayo ay napapaharap sa anumang sitwasyon, una nating tanong ay, ano ba ang kalooban ng Diyos hinggil sa bagay na ito? Kasi yun ang tutulong sa iyo kung anong gagawin mo. Gagawin mo ba o hindi mo gagawin? No? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ikalawa, ano ba yung hakbang na gagawin ko na magpapagalak sa puso ni Jehovah? So, yun importante din, di ba? Siyempre, gusto natin mapagalak ang puso ni Jehovah. Kaya kung alam mo yung ano yung nagpapagalak, di madaling susundin, di ba? Madaling pumili. At ikatlo, kung ang Panginoong Hesus ay buhay dito ngayon, ano naman kaya ang kanyang gagawin? So, meron tayong, pwedeng puwaran, pwedeng tularan, ang Panginoong Hesus. At sunod, ano mga simulain sa Biblia ang kapit sa sitwasyon ko? So kapag nagbabasa, yun pala ang gagawin natin, yung apat na yun. Kalooban ni Jehovah, ano nagpapagalak kay Jehovah, ano kaya ang gagawin ng Panginoong Hesus, at ano yung mga simulain sa Biblia na kapit sa atin. Ngayon, kapag ganun ginagawa natin, mga kapatid, palagi natin binabasa, meron tayong actually sa mga kumpanya, sa training, palagi binabanggit yan Bago marap yung sitwasyon, meron tayong ginagawa. Ang tawag natin doon, drill. Di ba?
Kaya meron sa, ano, sa mga trade, sabi nila, yung PDR. Ano yung PDR? Practice, drill, rehearse. Practice, drill, rehearse. Ang isang piloto, mga kapatid, bago siya magpapalipad ng Airbus na eroplano, ay sasakay muna siya sa isang flight simulator. Di ba? Pag-aralan niya, o pagbagyo, aalog-alog yung eroplano, paano ko i-maniobra ito. Kapag merong kidlat, o ganon, o kaya mag-landing ako sa tubig, yan na, pinag-aralan nila lahat yan. Diba? Para pagdating sa actual, automatic na. Alam niyo yung tawag sa Biblia nun? Tingnan natin. Efeso 4:23. Kapag nasanay mo na yung sarili mo, ito na mangyayari sa'yo. Efeso 4:23. Kasi kabisado mo na yung sitwasyon. Ang sabi, ngunit magbago kayo saan? Sa puwersa na nagpapakilos sa iyong pag-iisip. Sa English, ito yung force actuating the mind. Yung sa New World Translation. Automatic na ito. Parang kotse na automatic. Hindi mo na magpapalit ng gear. Diba? Automatic na yon. First gear, second gear. Parang aircon, may thermostat. Alam niya kung naabot na yung lamig, mag-o-off siya. Tapos pag mainit, mag-o-on siya. Diba? Automatic. Hindi na yan pinag-usapan. Parang sa isang bata, pagka merong birthday sa school, hindi ang pinag-isipan, kakain ba ako? Sarap pa naman noong spaghetti. Hindi na, no? Automatic na. Bakit? Kasi dahil meron tayo practice, drill, rehearse. Kailan ito ginagawa? Sa bahay. Di ba? Pag tuwing meron tayong family worship. O ngayon, ano bang malapit na okasyon? Araw ng patay. O, di ba? Yung iba sabi Christmas, dito malayo ba yung Christmas? O dito muna araw ng patay. Anong gagawin natin? Kunyari, nakatira kayo malapit sa simeteryo. Sige, maglinis tayo ng ano tawag nun? Pansyon ba yan? Puntod. Di ba? Kita din ito. Okay, magtinda ka ng bulaklak doon sa tabi-tabi. Force actuating the mind. So, sa halip na yung gagawin mo, anong gagawin mo? Magbigay ka na lang ng props. Di ba? Mas maganda pa. Di ba? Marami ka pang placement nung araw na yun. Di ba? Force actuating the mind. Ngayon, itong family worship, ibig sabihin, huwag nating kaligtaan. Kasi ang piloto, hanggang mali, kung pwede iuwi niya yung flight manual, binabasa niya yun bago siya matulog o bago yung flight niya. O kaya, ini-imagine siya, saan ba rutang dadaanan ko? Di ba? Ano ba yung mga panganib doon sa ruta? Kung gano'n ang ginagawa ng piloto, bakit hindi natin gagawin yan sa ating pang-araw-araw na buhay para maingatan natin ang ating pamilya? Ngayon, maraming mga sitwasyon, mga kapatid, na pwede natin masanay ang ating sarili para pag umarap tayo sa mga krisis, ay alam natin ang gagawin. Una nating basahin, mga kapatid, ay yung Efeso, unang Timoteo 3, 2 at 5. Para ito sa mga matatanda sa kongregasyon. Unang Timoteo 3, talatang 2 at 5. Ang sabi dito, ang tagapangasiwa kung gayon ay dapat na di mapupulaan, asawa ng isang babae, katamtaman ang mga pag-uugali. Ano yung sunod? Matino ang pag-iisip. Ayan. Maayos, mapagpatuloy, kwalipikadong magturo. Bakit? Ayon sa 5, kung hindi nga alam ng sino mang lalaki kung paano mamuno ng kanyang sariling sambahayan, paano niya alagaan ang kongregasyon ng Diyos. Kaya dito, mga kapatid, tunay na ang isang elder ay kailangan meron nito. At yung mga elder ng San Andres, marami nito. Yan. Alam niyo kung ano mga problema na napapaharap sa mga elder? Magbanggit tayo ng isang sitwasyon. Brad,
Bakit? Ganun. Pwede mo bang puntahan yan si sister na yan? Bakit? Alam mo, nangutang sa akin yan. Nag-issue ng cheque. Tumalbo. Now, ang tanong, anong gagawin ng elder na nagpapakita na meron siyang katinuan sa pag-iisip? O kung napanood nyo yung video noong October, may pinabasang teksto. Mateo 18:15 hanggang 17. Di ba? So, kausapin mo muna yung kapatid, tapos, pag hindi kayo nagkasundo, magdala ka ng 2 saksi. Pag hindi pa rin, ayaw pa rin saka nyo ilapit sa mga elder. So, yun ay papabasa sa inyo. Ano yung teksto yan? Mateo 18:15 hanggang 17. Isa pang tandaan, huwag yung gawing taga-kolekta ng utang mga elder. Hindi nila trabaho yun. Liwanag ba yung mga kapatid? Ngayon, isa pa. Merong mga kayusan na pagbabago. Halimbawa, tayo, bagong sama lang tayo, di ba? Manila 10. Saan ba kayo? Manila 3 dati. Tapos, naging 10 tayo. Oo. Tapos, sa sunod na taon, iba na naman ang kasama ng 10. Tapos sabi mo, bakit yun? O di ba, minsan may magtatanong baka ibang kapatid, kailan pa tayo meron mo bagong kaibigan doon sa ganitong kongregasyon? Ngayon, wala ulit. O, alam mo yung papabasa ng mga elders sa inyo? O, ito naman. Unang Korinto 14:40. Anong sabi dito? Kundi maganap ang lahat ng bagay, anong sabi? Nang disente ayon sa kaayusan. O di, susunod na lang tayo sa kaayusan. Alam mo, mas madaling sumunod. Di ba? Anong mas mahirap lumangoy? Ayon sa agos o kontra? Mas madaling yung ayon sa agos. Di ba? Sabay ka sa agos. O di, total yung agos naman, dadali naman tayo sa tamang lugar. Di ba? Tama? O, kasi galing naman kayo po ba? Susunod tayo sa kaayusan. So, yun ang mga elder, kailangan yung katinuan ng pag-iisip. Sino pang may kailangan? O, mga tatay. O, tingnan natin. Dito tayo sa Aklat ng Tito, Kabanata 2. Ito, buong pamilya na ito, mga kapatid, sa Tito, Kabanata 2. Pero, unahin natin yung tatay. Dito tayo sa Tito 2:2. Ang sabi dito, ang matatandang lalaki ay maging katamtaman ang pag-uugali, seryoso, matino ang pag-iisip, malusog sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagpapata. So, nandyan yung matino sa pag-iisip. Ngayon, paano, bakit kailangan natin yung katinuan ng pag-iisip? Tanda natin bilang mga ama ng tahanan, pangunahin nating responsibilidad yung ating pamilya. Kung ayaw nyo magka-problema yung mga anak ninyo dahil sa bisyo, dahil sa nakabuntis o kaya nabuntis na hindi pa kasal, o kailangan nyo ng paghahanda. Kailangan nyo pagsasanay. O saan gagawin yon? Sa bahay. Kailan? Tuwing family worship. Sino gagawa? Ang tatay. Na para maiwasan yon, ibig sabihin, kailangan ng tatay na pangunahan to, yung family worship na ito. Huwag ipagpaliban. Ikalawa, yung family worship, anong tatalakay? Pwede tatalakay yung mga darating na mga pwedeng maging problema. No? Diba, nabanggit natin yung November 1, merong December, diba? Pag-usapan. Para sa ganun maingatan yung mga anak. Bilang breadwinner, kailangan din na paghandaan ng mga tatay yung pwede maging problema sa hinarap pag siya ang nawala. Anong teksto yon? Kawikaan 13:22. Kawikaan 13:22. Ang sabi, ang isa na mabuti ay
Ayun, pag mabuti ka, ibig sabihin, matino pag-iisip, ay mag-iiwan ng mana. O yan, may mana. Kahit sa kanila niya iwan. Sa mga anak, ng mga anak, hanggang ako pala, no? At ang yaman ng makasalanan ay nakaimbak para sa matwid. Kaya dito papasok yung insurance. Para sa ganon, pag may nangyari sa iyo, hindi na alalahanin ng iyong pamilya na iwan. Hindi naman ako ahente ng insurance, mga kapatid. Wala akong dalang ano ba tawag? Application form din sa bag, wala. Pero, masarap pag-isipan. Diba? Seryosong pag-isipan. Na para sa mga misis, ito naman tayo, no? Misis. Tito, Kabanata 2. At dito tayo sa 3 hanggang 5. Gayon din, ang matatandang babae ay maging mapagpitagan sa paggawi. Yan. Hindi naninirang puri, ni nagpapalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan, upang mapanauli sa katinuan. Yan ha. Katinuan, ang mga kabataang babae na ibigin ang kanilang asawa, na ibigin ang kanilang mga anak, na maging matino. Yan, no? Maging matino ang pag-iisip, malinis, mga manggagawa sa tahanan, mabuti, nagpapasakop sa kanilang asawa upang ang salita ng Diyos ay hindi mapagsalitaan ng may pang-aabuso. So dito, kailangan din ng mga misis o mga babae na magkaroon ng katinuan na pag-iisip. Alam niyo mga kapatid, kayo mga misis, actually kayo ay vitamins ng mga asawa ninyo. Alam niyo ba yun? Di ba? Kami, bago kami papasok sa trabaho, masakit na ulo namin. Totoo ba yun? Oo. Ako, daming trabaho. May deadline. Ay, mayroon meeting. May mga ganyan. Pero, alam niyo, yung vitamins niyo, napakalaga. Yung goodbye kiss, malaking bagay na yun sa amin. Diba? Kaya, yun ang gagawin. Kapag goodbye kiss, huwag niyo kalimutan yun. Vitamins yan. Isa pa, kapag meron kayong ganon, yung asawa niyo, magaan ang isip niya, masarap siya magtrabaho. Pag uwi niya, masaya siya. Diba? Kasi maayos yung nagawa niya dahil sa inyo. Yan. Isa pa, para di magkaroon kayo ng katinuan na pag-iisip, ay meron ng kasabihan na better buy made in UK than made in London. Kala nyo ha? Di ba? Yung made in UK, alam nyo ba yun? Di ba? UK, di ba? Marami ba dito? May palike, meron yan. Di ba? Made in UK. Ay, yung made in London. Alam mo na yun? Ito yung Londito, London. Di ba? Alam mo, ang sarap gumamit niyan. Minsan pa lang yan pagka. Meron pa sa opisina, pag may bagong dating, uy, wow, bagong credit card. Binyagan nga natin. Di ba? Uso yan. Ikaw naman na, galante. Akala mo pera mo yun. Utang pala yun. Ngayon, binayaran mo yung minimum. Tama? Alam niyo ba yung minimum? Walang katapusan yan. Forever minimum yan. At kapag dumami na yon, nagkapatong-patong na yon, tatawagan ka na ngayon ng collection agency. Padalhan ka na ngayon ng supina. Kasi lumampas na ng 100,000 yung utang mo. Dahil sa nervyos mo, pag tuwing mag-ring yung telepon, para ka na kinakabahan. Diba? Kaya nawawalan ka ng katinuan sa pag-iisip. Kaya, anong gagawin natin? Anong tanda natin? Better buy made in UK than made in London. Ngayon, para sa mga anak, tingnan natin, para sa mga anak, basahin natin itong Tito din. Kabanata 2, talatang 6 hanggang 8. 2:6 hanggang 8, ang sabi, gayon din, patuloy mong payuhan ang mga nakababatang lalaki na maging matino ang pag-iisip,
na sa lahat ng bagay, ipinakikita mo ang iyong sarili bilang halimbawa. Yan. Saan? Ng maiinam na gawa na nagpapakita ng kawalang kalikuan ng iyong turo, ng pagkaseryoso, ng mabuting pananalita na hindi mahatulan upang ang tao na sumasalansa ay mapapahiya na walang anumang buktot na masasabi tungkol sa atin. Mga kabataan, marami tayong problema, lalong-lalo na tayo, no? Di kayo kalayo, no? Okay. Problema, lalong-lalo na sa mga nag-aaral. Maraming kabataan saksi ay victim ng bullying. Kasi medyo naiiba tayo eh. Kung takapin natin, di tayo sumasali ng mga activities, di ba? Kaya dahil dito, nabubuli. Paano tayo magkaroon ng katinuan ng pag-iisip? Halimbawa, dumating yung anak nyo, nagsumbong. Kaya sabihin mo sa anak mo, anak, pag ginawa ulit sa'yo yan, suntukin mo sa mata. Pag ginawa mo yan, sino nawawala ng katinuan ng pag-iisip? Pati magulang, bakit tatawagin sa guidance? Di ba? No? Kaya, ano gagawin? Anong payo sa bata? Better be bullied than be bullied. So, di ba maapi? Huwag ka maapi. At papanuorin natin yung anak ng mga video, no, na galing doon sa jw.org at maturuan sila kung paano harapin yung mga pangbubuli na ito. Mga kapatid, tayo ay nabubuhay na ngayon sa mga huling araw at itong mga brating, marami pa ito yung mga krisis sa buhay. Kaya, tulad ni Captain Sally, ginawa niya yung kanyang 3 rules of survival. Ano ngayon? Stay focused, stay calm, stay alive. At dahil dito ay matagumpay niyang nailanding yung kanyang eroplano doon sa Mayelo na Hudson River at nailigtas niya yung kanyang 150 passengers at 5 crew members. At dahil dito, tinawag yung pangyayari yun na The Miracle on the Hudson River at pinalabas na sa sine. Hindi ko lang napanood. Pero bilang mga Kristiyano, mayroong karagdagan dito. Kailangan natin na mag-aral ng salita ng Diyos, regular. Kailangan na lumapit tayo sa Diyos na Yehova sa pamagitan ng alin? Pagiging magmatyaga sa panalangin at daluhan natin ang lahat nating mga pagpupulong tulad nito at makibahagi ng lubusan sa gawaing pangangaral at magkaroon tayo ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos na Yehova. At sa paggawa natin dito, tulad ni Captain Sally, ay tayo ay magkaroon din ng safe landing. Hindi lang tayo, kasama yung mga pamilya natin at yung mga inaaralan natin sa Biblia, tungo doon sa ipinangako sa atin ng buhay na walang hanggan sa paraisong lupa na kay lapit ng darating. Maraming salamat po, Brother Grino, sa inyong napapanahong mga palaala kung paano namin pananatilihin isang matinong kaisipan sa sanlibutan. Okay, at para sa aming mga bisita na nandito ngayon, yung linggo po ay pinili ko pagpupulong ang mga saksi ng Yehova at lagi kayong welcome sa Blue Water. Samantala, para sa susunod na programa, mas natin tawagin natin